Tiniyak naman ng Universidad ng Pilipinas na mas marami pang kwalipikadong estudyante ang makakapasok sa pamantasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Socialized Tuition System o STS na siyang papalit naman sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP na itinatag noong 1989. Si Ria Fernandez sa detalye. Sa pinasinayaang hapunan ni UP President Alfredo Pascual kasama ang mga miyembro ng media nitong Miyerkules, ipinakita niya ang mga progreso sa Socialized Tuition System o STS, kasabay ng pagsisigurong hindi magiging dahilan ang matrikula para hindi ipagpatuloy ng isang UPCAT passer ang edukasyon sa UP. Nang ipatupad ang STS na online, ang matrabahong pagpoproseso ng aplikasyon at appeal para sa financial rebracketing ay mas naging mabilis at mas madali na ngayon. Mula 2 hanggang 12 buwan ang pagpoproseso nito noon, 2 linggo hanggang 3 buwan na lamang ito ngayon. Mahigit 3,000 mag-aaral ng UP ang ngayon nag-e-enjoy ng buong diskwento sa tuition at inaasahang madaragdagan pa ito ng 1,000 mahigit. Ang buwan ng stipend ng mga pinakamahihirap na mga mag-aaral tumaas din mula 2,400 piso sa 3,500 piso. Inayos din ang financial bracketing sa STS kasabay ng patuloy na pagtaas ng inflation rate. Ang dating bracket A na mga estudyante na may payor na kumikita ng 1 milyon kada taon ay bumaba na sa bracket B. At ang bagong bracket A ngayon ay yung mga may payor na 1,300,000 piso ang taunang neto. Tiniyak ni Pascual na hindi magiging hadlang ang matrikula para hindi ipagpatuloy ng estudyante ang pag-aaral sa UP kahit pa maging global ang universidad. Tuition fee is a very small component of our expenditure. More than 80% of our expenditure is supported by the government. So, you don't need to raise tuition fee to be able to achieve international status. Bukod sa STS, may iba pang paraan ng pinansyal na suporta ang UP, gaya ng pagbibigay ng maraming scholarships, pati ang pagpapabuti ng mga student assistantship programs nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.